Tumigil ka. Suli, ang cute-cute mo. Gagantihan kita sa pagkamatay ng anak ko. Mahal, si Anan ay anak ko rin. Paano ko sasadyaing patayin siya? Alam ko lang noon. Habang nag-operahan ako kay Anan, hindi ko alam kung bakit bigla akong nagka-allergy. Ramdam ko lang na hirap akong huminga. Kaya nagkamali sa operasyon. Mahal, maniwala ka sa akin. May kakaiba talaga sa pangyayaring ito. Tumahimik ka. Hindi ka naman allergic daddy. Bakit nung araw na nag-opera ka kay Anan? Bigla kang nagka-allergy. Si Anan may autism siya mula pagkabata. Iba siya sa ibang bata. Mula nang ipanganak mo siya, ayaw mo na sa kanya. Kaya sinadya mong patayin siya. Sa operasyon. Paano mo nagawang patayin ang nag-iisang anak ko? Magsalita ka. Hindi ko ginawa. Nandoon si Linshan sa operating room. Bilang assistant ko, pwede niya akong patunayan. Suli, wala akong alam sa allergy. Ang alam ko lang, mamamatay tao ka. Pinatay mo ang sarili mong anak. Si Anan, ang bata pa niya, 5 lang taong gulang. At sinamantala mo ang operasyon para patayin siya. Gagantihan kita sa anak ko. Walang puso. Kahit anong kapintasan ng anak mo, hindi mo dapat siya pinatay sa operasyon. Kadiri, doktor pareho ang mag-asawa, pero ang babae, grabe ang kasamaan. Mamatay dapat ang pumatay. Mamatay ka. Sabi ko na may kakaiba sa pagkamatay ng anak ko. Sa operasyon, bakit walang naniniwala sa akin? Bakit lahat kayo ayaw maniwala sa akin? Dapat kang mamatay. Hindi lang anak mo ang pinatay mo. Pati nanay mo nadamay. 2 buhay ang kinain mo, kaninang tanghali. May insidente sa ospital ng lungsod. Ayon sa balita, ang nasawi ay si Wang Lian, doktor sa ospital, at ina ni Suli, dahil sa pagkamuhi ni Suli. Sa anak niyang may autism, sinadya niya itong patayin. Si Wang Lian naman ay sinaksak ng galit ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan. Inay, Pumatay ka ng anak mo, tapos nanay mo pa. Mamamatay tao ka. Dapat kang mamatay. Mamatay ka. Mamatay ka. Mamatay ka. Mamatay ka. Bayaran mo ang buhay ng anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. bakit ganito? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Aray, hindi ako namatay. Bumalik ako sa araw ng operasyon ni Anan. 3 oras na lang magkakaroon ako ng bigla ang allergy habang nag-operate kay Anan, na nagdulot ng malaking pagkakamali. Sa nakaraang buhay, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ako biglang nagka-allergy? Sa napakahalagang sandaling iyon? Bakit? Bakit ganito? Mahal, 3 oras na lang mag-operate ka na sa anak natin. Kain ka na ng almusal. Kumain ka na. Bushensing sa nakaraang buhay. Siya ang nagparatang sa akin sa harap ng lahat na sinadya kong patayin ang anak namin. Kaya ako kinain ng sistema at nawala ng dangal. Napakabata pa ni Anan, 5 pa lang siya. At sinamantala mo ang pag-operate sa kanya para sadyang patayin siya. Dapat mong bayaran ang buhay ng anak ko. Pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Bayaran Montag. Bayaran Montag. Bayaran Montag. Bayaran Montag. Pagkamatay ng anak namin, hindi lang siya agad nakipaghiwalay sa akin. Kundi kinuha pa niya ang lahat ng ari-arian namin. Hindi ko maiwasang isipin na may kinalaman siya. Sa pagkamatay ng anak namin, Mahal, ano ba iniisip mo? Kain ka na, baka lumamig. malapit nang maoperahan si Anan, punta na tayo sa ospital. Hays. Mahal. Anak, kamusta ka? Huwag kang kabahan sa operasyon ha. Huwag kang mag-alala. Kasama mo palagi ang daddy mo. Kasama mo palagi ang daddy mo. Go Shensing. Gagawin mo ba talaga ang lahat para sa pera? Pati ang sarili mong anak? Malapit nang maoperahan si Anan. Mahal, salamat sa hirap mo. Mahal, medyo hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Pwede bang ibang doktor na lang ang mag-opera kay Anan? Pwede bang ibang doktor na lang? Hindi, malapit nang magsimula ang operasyon. Hindi na pwede magpalit ng doktor ngayon. Hindi na pwede. Pero natatakot ako na may mangyaring masama. Ha? Pwede lang ko ang operasyon. Anong pwede nangyari? Kaya mo yan. Mahal, ipinipilit mo talagang ako ang mag-opera sa anak natin. May masamang balak ka ba? Ano ba iniisip mo, mahal?
Parang nanay mo talaga si Anan. Mas maingat ka talagang mag-operate kaysa sa ibang doktor. Hindi ba? Tigilan mo na yung pag-isip mo. Maghanda ka na, ha? Mahal, pagod ka mamaya. Sige na. Uminom ka ng tubig. Doksu, uminom ka ng tubig. Salamat. Noong nakaraan, bago mag-opera, uminom ako ng tubig na ito. Baka bigla akong magka-allergy habang nag-operate. Dahil sa tubig na ito, Daksu, ano ang nangyari? hindi ako nauuhaw. Simulan na natin ang operasyon. Sige. Noong nakaraan, sa gitna ng operasyon, may nangyari. Ngayon, kailangan kong maging mas maingat. Bakit? Mula kaninang umaga hanggang ngayon, wala akong kinain. Wala akong nainom, bakit may allergy pa rin? Ano ba talaga ang problema? Daksu, ano ang nangyari? Daksu, okay ka lang? Daksu, naririnig Montag ba ako? Doksu, Okay lang ako. Daksu, mukhang may alergi ka. Magpahinga ka muna. Ano ba? Doksu, hindi maganda ang pakiramdam mo. Ako na lang ang magpapatuloy ng operasyon. Pwede talagang tumulong ang assistant doktor sa pangunahing doktor. Sa emergency, tama ang ginawa ni Lin Shan. Pagkatapos kunin ni Lin Shan, may nangyari. Noon, dahil sa pagkamatay ng anak ko, nagdusa ako. Hindi ko naisip ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya, pero... Si Lin Shan, nandoon siya sa operating room. Tumulong siya sa akin, pwede siyang magpatunay. Suli, wala akong alam sa allergy. Alam ko lang, mamamatay tao ka. Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak. Bakit nagsinungaling si Lin Shan? Baka siya ang pumatay sa anak ko. Siya. Huwag. Doksu, alam kong nag-alala ka kay Anan. Pero hindi ka talaga pwedeng magpatuloy ng operasyon. Ako na. Hindi na, daw si Lin, kaya ko ito. Lumabas ka muna. Pero Doksu, ang pakiramdam mo, hindi maganda. Ako na lang ang magpapatuloy. Sabi ko na, lumabas ka muna. Doksu, Lumabas ka. oo. Malapit nang maubos ang epekto ng anesthesia, kailangan nating mag-opera agad. Hindi ko hahayaang mapanganib ka, anak. Lin Shan, bakit ka lumabas? Dapat nasa loob ka. Kasama si Suli sa operasyon. Dr. Gu, halatang allergic si Dr. Su. Hirap na hirap huminga, nanginginig pa ang kamay. Gusto ko siyang tulungan sa operasyon, pero pinalayas niya ako. Ano na ang nangyayari sa anak ko ngayon? Kung hindi makakapagpatuloy si Dr. Su sa operasyon, maaring mamatay si Anan. Ano? May autism si Anan mula pagkabata. Laging problemado si Suli tungkol dito, baka. Ginagamit niya ang operasyong ito para patayin ang anak ko. Hindi pwede. Suli, lumabas ka. Hayop ka. Ito ay ganadong papatay. Lumabas ka. Si Dr. Su ang ina ni Anan, pero ngayon, papatayin niya ang sarili niyang anak. S.A. Mundo, paano nagkaroon ng ganitong kalupit na ina? Ano ba talaga ang nangyayari? May balita na si Dr. Su ay mag-offer sa anak niyang may autism. Bigla siyang nagka-allergy sa gitna ng operasyon. Gusto siyang tulungan ni Dr. Lin, pero pinalayas siya. Biglang nagka-allergy? Paano hindi alam ng isang doktor? Kung ano ang kanyang allergy? Tiyak na sinadya ito. Kahit may autism ang anak, at iba sa normal na bata, buhay pa rin yun, na may puso't kaluluwa. Suli, lumabas ka ngayon din. Pananagutan mo ang buhay ng anak ko. Lumabas ka. Aray. Gushensing, ano ba ang problema mo? Suli, mamamatay tao ka. Sasabihin ko sa'yo kapag may nangyari sa anak ko. Hindi kita patatawarin. Dr. Su, sa kalagayan mo ngayon,
Hindi ka talaga makakapagpatuloy. Baka patay na si Anan. Naku! Lalo mo na pala ito noon pa. Papatay mo si Anan. Napakalupit mo. Anak mo rin naman si Anan. Paano mo nagawang gawan ito? Naku, Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. hanggang ngayon nagkukunwari ka pa. Kung ayaw mo talaga kay Anan, okay lang. Pwede mo siyang ibigay sa akin. Aalagaan ko siya habang buhay. Bakit mo siya papatayin? Bakit mo? Si Dr. Su, mukhang mabait at inosente. Pero ang lupit pala, kahit hayop ay hindi pumapatay ng sariling anak. Hindi ko inakala na ang ER Su ay isang demonyo. Ito ay talagang planong pagpatay. Tulungan ninyo ako, tawagan ang pulisya. Huwag natin hayaan ang mamamatay tao na itong makatakas. Dahil may kapansanan ang anak niya, hindi niya matanggap kaya pinatay niya. Hindi siya tao, mamatay ka sana. Aray, Ikaw ay isang mamamatay tao. Tinawagan ko na ang pulis. Maghintay ka, ibabayad mo ang buhay mo para sa anak ko. Tabi-tabi, may report kami na may planong pagpatay dito. Sino ang tumawag? Mga kasama pulis. Isang babae, umatay siya sa anak ko. Dali, hulihin niyo siya. Siya mismo ang pumatay sa sarili niyang anak. Nakita ko mismo, nasa operating table. Binuksan niya ang tiyan ng anak niya at hindi niya inalagaan. 5 taon pa lang si Anan, ang sakit ng pagkamatay niya. 5 taon na ang nakalipas. Mula nang malaman mong may autism si Anan, hindi mo siya matanggap. Ang anak mo, nagdadala ng kahiyan. Huwag mong isiping hindi ko alam, pero hindi ko inakala. Nakaya mong patayin siya. Sa operasyon, gamit ang allergy bilang dahilan, Diyos ko. Diyos, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ang babaiting ito, Hindi makakapasok ang iba sa operating room. Nakita niyo ba siya? Na pumatay sa sarili niyang anak? patay na ang anak ko, pinatay ng babaeng ito. Sino bang ama ang magbibiro? Sa buhay ng sarili niyang anak. Sir, huwag muna kayong magalit. Kung totoo na siya ang pumatay, hindi namin palalampasin ang sinumang mamamatay tao. Paano ako hindi magagalit, alam mo ba? Ang anak ko ay binuksan ang tiyan. Nasa operating table, ano pa ang kailangan niyong imbestigahan? Anan, kasalanan ko. Hindi kita naprotektahan, Anan. Suli, ano ang balak mo? Gushensing, bakit mo sigurado na namatay si Anan sa operating room? Oo. Tumahimik ka, Suli, patay na si Anan. Dahil sa'yo. Ito ang nakita ng assistant mo na si Linshan. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa. Noong operasyon ni Anan, biglang nagkaroon ng allergy si Suli. Hindi na maaring ituloy ang operasyon. Gusto ko sanang humalili, pero pinalayas niya ako. Kasalanan ko lahat kung nakayanan ko lang ang pressure. Kung hindi ako pinalayas, ang batang si Anan na napakabuti, ay hindi sana namatay. Kung maaari lang, ibibigay ko ang buhay ko. Para sa buhay ng aking anak na si Anan. Napakabata pa niya, 5 pa lang siya, Diyos ko, bakit mo pinaparusahan? Ang aking kahabag-habag na anak. Gushensing, kung hindi tayo ang buhay pagkatapos mamatay ni Anan, at sinabuatan mo si Linshan para patayin ako. Akala ko talaga walang kinalaman ang pagkamatay ng anak ko sa iyo. Pero ngayon, hindi naman ako kumain. Bakit nagkaroon pa rin ako ng allergy sa operasyon? Saan ba nagkamali? Mga pulis, ang anak ko ay. Pinatay ng taong ito, nandyan na ang ebidensya. Bakit hindi niyo dalhin ang demonyong ito? Dahil ang sinasabi mong katotohanan ay hindi totoo. Gushensing, paulit-ulit mong sinasabi na ako ang pumatay kay Anan sa operasyon. Pero paano kung hindi naman talaga namatay si Anan? Imposible, sa kalagayan mo, hindi mo matatapos ang operasyon. Tiyak na mamamatay si Anan. Suli, umalis ka na. Huwag mong harangan ang pagkuha ko sa bangkay ni Anan. Umalis ka. Hindi, dapat kahit matagumpay o hindi ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, dapat mamatay ang ilaw. Pero ang ilaw sa operating room na ito, bakit nandiyan pa rin hanggang ngayon? Baka may ibang tao, nag-operasyon pa rin, nurse. Namatay ang ilaw. Anan. Buksan mo ang mga mata mo, tingnan mo ang iyong ama. Anong ginagawa mo? Iargo, huwag kang ganyan, magpakatatag ka. Kasalanan ko lahat, napakabata mo pa, namatay ka na. Pasensya na anak ko, Anan. Iargo, hindi mo kasalanan ito. Kasalanan niya, siya ang pumatay kay Anan. Ibalik mo ang anak ko, ibalik mo ang anak ko. Ang galing mong umarte, puno ng luha at sinagpis. Maging sa nakaraang buhay o ngayon. Gushensing, sana totoo ang pagmamahal mo sa anak mo. Kapat dapat ka bang maging ina? Patay na ang anak mo. Ni isang luha wala, talagang siya nga. Ang pumatay sa sarili niyang anak. Nandiyan pa ang bangkay ni Anan. Tingnan natin kung paano siya magdadahilan. Buhay ang kapalit ng buhay, dapat siyang magbayad. Magbayad ka, magbayad ka. Suli, ikaw ay isang malupit na tao. Hinahanap ka ba ng cute na to sa gabi para maningil ng buhay? Gushensing, sinong nagsabing patay na ang anak mo? Ano pia, kung hindi patay, Dr. Cheng? Alam kong magkaibigan kayo ni Suli, pero ngayon, napatay na si Anan ng kanyang malupit na ina. Huwag mo nang takpan pa si Suli. Dr. Cheng, tinukuti mo ba ang pagkamatay ng anak ko?
May sense ba yung biro mo? Sasabihin ko sa'yo ngayon, patay na ang anak ko. Pinatay ng cute na to. Lo Shensing, gusto mo bang mamatay si Anan? At gustong-gusto mong ipasa sa akin ang kasalanan sa pagkamatay ni Anan? Mayroon ka bang itinatagong motibo? Hindi ko hahayaang pagtripan mo ang pagkamatay ni Anan. Kung may konting pagsisisi ka pa, dapat ay lumuhod ka sa harap ng kanyang bangkay at magsisi, alam mo. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Buhay Piazi Anan. Matagumpay ang kanyang operasyon, pero hindi pa nawawala ang epekto ng anestesya. Tumigil ka. Hindi ko hahayaang. Takpan mo pa si Suli. Mukhang gusto mo talagang mamatay si Anan. Ikaw ang may gusto na mamatay si Anan. Suli, paano ka nakakapagsinungaling sa harap ng lahat? Mas masahol ka pa sa cute na to, imulat mo ang iyong mga mata. Kung naririnig mo man ito, Naku, anak, nagising na ang bata. Ano ba ang ingay ninyo? Nakita kong kumibot ang kanyang taluka. Tama na, Lo Shensing. Sinabi na ni Dr. Cheng na matagumpay ang operasyon ni Anan. Hindi pa siya nagigising dahil hindi pa nawawala ang anesthesia. tumigil ka. Hanggang kailan mo pakikinggan? Ang kasinungalingan ng cute na to, bakit hindi niyo siya dalhin? Dapat siyang harapin ng batas. Gu Shensing, kung sa huli ay, ako talaga ang pumatay kay Anan. Hihilingin mo bang hatulan ako ng kamatayan? Suli, totoong asawa kita. Pero pagdating sa pagpatay kay Anan, hindi ko poprotektahan ang sinumang mamamatay tao. Susunod, ibebenta mo rin ba ang lahat ng ari-arian sa bahay pagkatapos akong pilitin na mamatay? Saka ka makikipagsama sa babaeng ito sa tabi mo, magkasama kayong mamuhay. Tumahimik ka. Masamang babae ka. Pinatay mo na ang sarili mong anak. Ngayon naman ay inimbento mo ang kwento tungkol sa akin at Iargo. Suli, talagang baliw ka. Sayang lang, mali ang plano ninyo. Dahil si Anan hindi talaga mamamatay. Tingnan ninyo, mga bata. Kung malabo ang mata ninyo, magpatingin kayo sa ophthalmologist. Huwag kayong magpapanig dito at takutin ang mga tao. Dr. Gu, parang nakikita ka uran. Gumagalaw talaga ang talukap ng mata ni Anan. Huwag mong hawakan ang anak ko. Anong gagawin mo? Umalis ka. Gusto mo makita si Anan. Lo Shensing, hindi mo na muling masasaktan si Anan. Bago gumising si Anan, hindi mo na siya mahahawakan. Anong karapatan mo para pigilan ako? Alam ko na, sinasadya mong sabihin na buhay pa si Anan. Sinasadya mong magsinungaling para madelay ang oras. Para makaligtas sa kasalanan, di ba? Ayaw mong makita ko ang bangkay ni Anan, natatakot ka sa akin. Para hindi ko mabuko ang kasinungalingan mo, di ba? Tignan niyo siya. Masamang babae ito, pinatay niya ang anak ko. Ngayon naman ay ayaw niyang makita ko ang sarili kong anak. Kahit huling pagkakataon man lang, wala na bang hustisya? Zia. Anong siya? Patay na ang anak ko. Nene. Sabi ko na nga ba gumagalaw siya. Hindi patay si Anan. Paano ito nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko alam. Mayroon pa bang magsasabi na ako bilang ina ay sinadya kong patayin ang anak ko sa operating room? Hindi ba sinasabi nila na matagal nang patay ang bata sa operating room? Dahil ako, nagpaalam na ako kay Eve Cheng. Para tulungan niya ako. Cheng, salamat sa tulong mo. Ziga, alam ka una. Pagkatapos ng surgery ko, pupunta ako kaagad sa operating room mo. Suli. Mamaya nung karaan ay may sa akin. Kahit naman na ulit magkaroon ng aksidente, pero buti na lang. Nakarating si Cheng. Kaya pala lumabas sila dahil si Iyarsu ay nakahanap na ng tao para ipagpatuloy ang surgery ng kanyang anak. Mukhang isa itong malaking pagkakamali. Naintindihan ko si Iargo bilang isang ama, pero dahil matagumpay naman ang operasyon, dapat na tayong maghiwa-hiwalay. Hindi pwede. Ito na ang pagkakataon para mapatumba si Suli. Teka muna. Dr. Suli Chong. Paano mo nalaman na maaga na kailangan mong tulungan ako sa operating room? Paano mo nalaman na mamamatay si Anan dahil sa allergy? Ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, nalaman mo ng maaga ang plano naming ni Iargo. Na ipagpapatuloy ito, kaya pinadala mo si Iyar Cheng. Para linisin ang pangalan mo. Hindi ito nakamamatay, kundi pagtatangkang pagpatay. Ganun pala. Suli, kanina pa halos. Akala ko nagkakamali ako sa'yo. Pero nalaman mo pala, na sobrang kakaiba ang bigla ang allergy, kaya binago mo ang plano at pinadala si Chengjing para ayusin ito. Hindi ba? Sa totoo lang, talagang nakakapagtaka. Paano naman maisip ng isang taong hindi naman allergic na ipagawa ang operasyon sa iba, maliban na lang kung alam niya ng maaga na magkaka-allergy siya. Hindi ko akalain na ganoon klase ng tao si Iyarsu. Nadaya tayong lahat. Ang ganoong klase ng tao, hindi karapat dapat maging doktor. Pagtatangkang pagpatay ay krimen pa rin. Mga pulis, hindi nyo ba aksyonan ito? Ang babaeng ito, talagang posibleng may pagtatangkang pagpatay. Anak ko si Anan. Hindi mo ba napapansin na mulat-mula pa? Sobrang taas ng emosyon mo. Baka may itinatago kang sikreto. Na ayaw mong malaman ko, kaya gusto mo akong mapatumba? Sabi ko pagkamulihan dito sa ospital. Ako ang laging nag-alaga. Ayoko lang na. Iyan ba ang dahilan mo para isumbong ako? Mga pulis. Kung totoong may pagtatangkang pagpatay, sino ang makakapagarantiya na hindi muling masasaktan si Anan ng masamang babaeng ito? Totoo nga na may nagtangkang pumatay, pero hindi ako iyon. Siya iyon. Linshan, Ikaw ang nag-opera, hindi ako humawak ng scalpel.
Anong kinalaman ko? Huwag kang magsinungaling para lang makaligtas. Huwag kang magbigay ng wandahan. Suli, ikaw lang ang nag-opera. Mula simula hanggang katapusan. Kahit na gusto man din siya nasaktan si Anan. Wala siyang pagkakataon. Huwag kang magparatang. Wala siyang pagkakataon. Paano naging wala? Nang magkaroon ng allergic reaction. Nasa pagtatahi na ako ng sugat ni Anan. Nasa kritikal na bahagi na noon ng operasyon. Alam kong hindi na kaya ng katawan ko. Ang normal na operasyon kaya hindi ko pinilit. Naituloy ang operasyon. Ngunit siya, ang pilit na kumuha ng karayom sa akin. Para operahan ang anak niya. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-alala lang ako. Sa kalagayan ni Anan noon, gusto ko lang tahiin ang kanyang sugat. Huwag kang magpanggap. Ginawa mo akong surgeon. Para patayin ang anak ko sa operasyon. Tapos isisi sa akin. Kung hindi ako, nagpumilit na palayasin ka, patay na sana. Ang anak ko sa iyo, may intensyon at pagkilos kang. Patayin ang anak ko. Hindi ba ito ay attempted murder? Kung ganoon, ang tunay na may balak patayin si Anan ay si Dr. Su S. Assistant, si Lin Shan. Wala akong galit kay Anan. Bakit ko siya papatayin? Paninirang puri ito. May ebidensya ka bang? Patunay na papatayin ko siya. Siyempre meron. Gushensing, gusto mo bang malaman kung bakit ako na hindi naman allergic? Ay biglang nagka-allergy sa operasyon ni Anan? Baka naman nalaman ni Suli ang totoo tungkol sa allergy. Hindi imposibleng malaman niya. Binobola lang niya ako. Suli, hindi ka umaintindihan kung bakit muntak ako. Pinag-initan. Gusto ko lang siyang operahan. Kaya napilitan akong sumingit. May dahilan naman lahat yun. Dahil lang beadon. Patuloy mo akong sinisiraan. Mas walang hiya ka pa pala kaysa sa inakala ko. Sa pagtatangka mong saktan ang anak ko. Suli, paulit-ulit mong sinasabing. Sinaktan din siya ng anak natin. May ebidensya ka ba talaga? Gushensing, itanong mo yan. Dahil nag-aalala ka kay Linshan o sa amin ng anak natin. Siyempre sa inyo ng anak natin ang concern ko. Pero kung wala ka talagang ebidensya, hindi mo pwedeng basta-bastang siraan si Alin. Gushensing, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sige, gusto mo ng ebidensya. Ito ang ebidensya. Gusto niyo bang malaman? Kung bakit ako na hindi naman allergic ay biglang. Nagka-allergy ngayon, halos maging sanhi ng malaking pagkakamali. Sa operasyon at ikamatay ng anak ko. Dahil hindi allergy yon kundi lason. At ang naglason ay si Linshan. Lason. Lason. Napakalakas ng gamot na ito. Bagamat hindi nakamamatay kapag nahawakan ito. Mabilis nitong paralisahin ang mga nerbyo at pansamantalang mawawala ng kakayahang kumilos. At si Linshan ang unang nagsabi na ako'y may allergy. Kayong lahat ay otomatikong sumunod sa kanyang pag-iisip. At inakalang allergy lang ito. Totoo, may mga taong ang sintomas pagkalason. Ay halos kapareho ng allergy. Halos hindi may iba. Hindi. Tingnan niyo siya ngayon. Wala namang palatandaan ng pagkalason. Malinaw na nagsisinungaling lang siya. Wala naman akong ibinigay sa kanya, kahit ano. Pati tubig na inilagay ko para sa kanya, hindi niya ininom. Paano ako magkakaroon ng pagkakataon para lason siya? Malinaw na pinagbibintangan niya ako. Tama ka. Mula umaga hanggang ngayon. Wala talaga akong kinain kahit patak ng tubig ay hindi ko ininom. Maging sa nakaraang buhay o sa kasalukuyan. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kahit anong inat ko, napaglalangan pa rin ako ni Linshan? At Gushensing. Narinig niyo na lahat, mula umaga hanggang ngayon. Hindi siya uminom ng tubig, hindi rin kumain. Wala talaga akong pagkakataon para lason siya. Sino nagsabing kailangang pumasok sa tiyan ang lason para magkaroon ng epekto? Pinag-isipan ko at sa panahon lang na ito. May pagkakataon si Linshan na lason ako. Ang dahilan kung bakit ako nahimatay sa operasyon ay dahil inilagay mo ng maaga ang lason. Sa mga medical cotton, noong nag-operahan ako sa anak ko, madalas mo akong pinupunasan ng pawis para mabilis ang epekto ng lason. Anong klase ng ebidensya yan? Puro haka-haka lang. Akala mo ba pagkatapos kong malaman ang mga ginagawa mo? Hindi ako mag-iiwan ng konkretong ebidensya. Ang mga cotton na pinampunas mo, ipinadala rin sa laboratorio at maaaring kunin ng pulisya ang resulta. Bilang ebidensya, Ito ang laboratory report na ipinadala ng nurse kanina. At sa pagsusuri, natagpuan ang malakas na lason sa mga koton. Na ginamit ni Linshan para punasan si Iyarsu. Lahat pala ng ito ay gawa ni Linshan. Pwe, siya ang tunay na may balak pumatay. Ang ganitong uri ng tao ay dapat lang na mabulok sa bilangguan. Lin Shan, sa ngalan ng ospital, ipinapahayag ko. Ikaw ay tinanggal na sa trabaho at hintayin mo ang parusa ng batas. Linshan, hindi kita inaway kahit kailan. Bakit mo ako binintangan ng ganitong kasamaan? Hindi. Hindi ako ang gumawa nito. Paulit-ulit mong sinasabing hindi ikaw. Eh bakit sa mga koto na ginamit mo para punasan ako? May natagpo ang lason. Sa araw-araw sa ospital, hindi kita ininsulto. Sa halip, mula nang magsimula ka, lagi kitang tinulungan. Ngayon, sabihin mo, bakit ka nagplano ng husto para siraan ako? Pwede akong magpatunay. Noong nagtatrabaho pa si Lin Shan sa ospital, naging mabait sa kanya si Iyarsu. Dahil mabait si Dr. Su. Kay Linshan, bakit siya pa ang gustong pagbintangan? Sagutin mo, bakit? Suli, huwag kang magsinungaling dito. Kahit na may lason ang pampunas ng pawis mo. Sino ang makakapagpatunay na ako ang naglagay nun? Oo. Hindi ko alam na may lason ang pampunas na yon. Ito ay paninirang puri. May nag-set up sa akin. Totoo na may lason ang pampunas. Pero hindi ibig sabihin na si Linshan ang naglagay. Mahal, baka may tao talagang. Sinadya si Alin.
Alam kong nag-aalala ka kay Anan, pero hindi tayo dapat magparusa sa inosente. Luciansing, noong ako ang pinagbintangan. Na pumatay, grabe kang mang-insulto sa akin. Pero pagdating sa kanya, bakit agad-agad kang naniniwala na siya ang biktima? Paulit-ulit mong ipinagtatanggol si Linshan. Mahirap hindi maghinala. Kung may kinalaman ka sa pagtatangka kay Anan, Suli, ngayon kahit sino na lang ang sasaktan mo. Paano ko siya sasaktan? Ito ay isang uri ng gamot. Sa ospital natin, mahigpit itong kontrolado. Pati ang doses ay mahigpit na sinusunod. Bilang assistant doctor, hindi ako pwede sa ganitong gamot. Hindi talaga makukuha ni Linshan ang gamot na ito. Baka, si Iyarsu ang mali. Narinig nyo lahat. Hindi ko kayang kunin ang ipinagbabawal na gamot na ito. Kaya ako ay biktima ng paninirang puri. Kung ganon, si Linshan ay biktima rin. Ang management ng ospital na ito, ang LATS, ipinagbabawal na gamot. Napagnakaw pa para saktan ng tao. Zeno kaya? Suli, hindi mo in-expect, kahit akala montag. Ako ang naglason sa iyo. Wala kang ebidensya. Dr. Su, dahil may dahilan kung gayon ka lang. Luluhod at hihingi ng tawad, hindi na kita kakasuhan. Kung hindi, isasakdal kita sa paninirang puri. luhod at humingi ng tawad. Ano? Ngayon, sa harap ng maraming tao. Sinira mo ang pangalan ko, muntik mo na akong ipakulong. Hinihingi ko lang na lumuhod ka. Ayaw mo pa? Kung ako ang walang dahilang pinaatangan, hindi ko rin matitiis. Kahit na may dahilan, pero ang malaking epekto sa iba, dapat talagang humingi ng tawad ng nakaluhod. Sa tingin mo rin ba dapat akong lumuhod para humingi ng tawad sa kanya? Suli, ikaw naman ang unang nagbintang eh. Si Dr. Lin gusto niyang lumuhod ka para humingi ng tawad. Hindi naman masyadong mabigat ang hiling niya. Go Shensing. Mula sa nakaraang buhay hanggang ngayon, pinagsisisihan ko talaga. Na hindi ko agad nakita ang tunay mong mukha, ang mukha ng isang walang hiya. Sige, pwede akong lumuhod para humingi ng tawad sa kanya. Pero bago yun, kailangan kong hanapin muna ang tunay na may sala sa pagpapahamak sa akin at sa anak ko. Iyan lang ang tanging paraan para malinis ang pangalan mo sa lahat ng ito. Ang ganitong uri ng mahigpit na gamot, karaniwang nakatago ito sa Bodega NG Hospital. May CCTV dun. Kapag kinuha natin ang footage ng CCTV, malalaman natin kung sino. Ang nagpahamak kay Dr. Su. Kukunin ko na ngayon ang footage. Tingnan natin kung sino talaga ang pumasok sa bodega at kumuha ng mahigpit na gamot. Naku, kung magpapatuloy sila sa pag-imbestiga, baka masunog tayo sa huli. Ano? Bakit bigla kayong nanginig ng marinig na kukunin ang kikis? Naguguluhan na ba kayo? Takot na ba kayo dahil may konsensya kayo? Sinong takot? Sinabi ko na. Wala akong kinalaman sa paglalason. Huwag mo akong pagbintangan dito. Hindi pa natin sigurado kung pagbibintang lang ito. Ika, Sa posisyon mo, syempre wala kang karapatan. Nakumuha ng mahigpit na gamot sa bodega. Pero hindi ibig sabihin na walang iba. Na may karapatan. Baka may ibang kumuha ng gamot at ibinigay sa iyo at natulungan kayo. Napatayin si Anan sa operating room at ako ang ipinahama. Kalokohan. Baliw ka talaga. naririnig niyo ba siya? Nagkakalat pa ito ng kung ano-ano. Tigil na kayo. Mahal, okay naman si Anan ngayon. Umalis na muna tayo, okay? Hindi ako pagod. Mahal, kanina ay nagkamali ako sa'yo. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Pero para sa akin, baka pwedeng kalimutan na lang muna ito. Mas importante ang kanya. Huwag natin hayaan ang maliliit na bagay na ito na makaapekto sa pagaling. Nang sugat ni Anan, di ba? Go Shensing. Ako at si Anan, isa halos na kulong. Isa halos namatay sa operating table. At sinasabi mo sa akin na ito ay maliit na bagay? Hindi mo ba gusto na makamit namin ang hustisya? Hindi mo ba gustong mahuli ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang nagpahamak sa akin at kay Anan? O baka naman, ikaw mismo ang gustong pumatay sa amin ng anak ko. Sa posisyon mo sa ospital, madali lang para sa iyo na makuha ang mahigpit na gamot, di ba? Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Lu Shensing, ikaw ba ang kumuha ng ipinagbabawal na gamot at ibinigay kay Linshan? Para ipahamak ako. Katarantaduhan. Huwag mo akong pagbintangan dito. Honey, bakit ka ganyang kabahala? Nagbibiro lang ako. Usapang buhay ito. Pwedeng biruan lang. Alam kong marami kang hindi gusto sa akin palagi. Pero kahit gaano ka pakasama ang loob mo sa akin, hindi mo dapat. Bakit ang ganito kasama sa paan ko, si Shensing? Suli, hindi ko akalain na ganoon kasama ang puso mo. Kahit sarili mong asawa, ang tunay na ama ng anak mo, ay pinagdududahan mo. Kakapi-abi-a? Malamang hindi pa alam ng lahat dito sa bahay. Ang asawa kong si Suli, lagi na lang ako minamaliit. Inaastan niyang wala akong silbi. Palagi niyang iniisip na ako at si Anan. Kami mag-ama ay kahiyan sa kanya. Dito sa bahay, basta-basta na lang. Siyang nagagalit sa akin. Ngayon na nalason si Anan. Hindi niya mahuli ang tunay na salarin, sa akin na naman niya binubuntong ang galit. Ang ganitong buhay, ang ganitong pamumuhay, hindi ko na alam. Kung hanggang kailan ko pa kaya. Si Iyargu ang tunay na ama ni Anan. Paano niya papatayin ang sarili niyang anak? Talagang sobra na ang ginawa ni Iyarsu. Walang masawa. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitiwala sa isa't isa. Kung hindi ka na naniniwala sa akin, edi maghiwalay na tayo. Diborsyo. Ang buhay na ito na parang impyerno, sawang-sawa na ako. Ayaw ko na. Kailangan talaga kitang iwan. Sabi mo hinahamak kita, ayaw mo kay Anan.
Hinahamak mo ako, hindi ba totoo yon? Huwag mong isipin na hindi ko alam sa harap ng ibang tao. Nagkukunwari ka pa, pero sa totoo lang, hindi mo talaga itinuring si Anan. Na parang tunay mong anak. Bakit si Anan? Nanay lang ang tawag. Ayaw pansinin ang tatay. Hindi lang ayaw pansinin. Halatang tako kay Dr. Gu. Gu Shensing, paulit-ulit mong sinasabi. Na ayaw ko kay Anan, pero bakit? Malapit sa akin si Anan, pero takot sa iyo. Sa totoo lang, ang taong talagang iniiwasan at tinatatakutan ni Anan ay ikaw. Kalokohan. Dahil may autism si Anan. Hindi siya takot sa akin o ayaw sa akin. Malamang napansin na rin ng lahat ang anak kong si Anan. Hindi tulad ng ibang bata, may autism siya. Kaya natahimik at malayo ang loob niya. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong pumasok sa puso ni Anan, pero ganito pa rin siya. Wala akong magagawa. Ayaw ko rin naman ng ganito. Hindi malapit ang batang ito sa kanyang ama. Dahil ba talaga sa autism? Siguro. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ako makapaniwala na si Iargu ang maglalason at papatay sa sarili niyang anak. Ganito na kalala ang sitwasyon. Ang relasyon namin mag-asawa, tuluyan ng nasira. Pakakasalan ko talaga ang hiwalayan sa'yo. Gu Shensing, simula na mag-request si Chengjing. Ng TK footage, iba na ang ugali mo, sobrang agitated. At nagmamadali kang hiwalayan ako. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Anong kinatatakutan ko? Wala akong dapat katakutan. Sasabihin ko ulit sa'yo ang paglason. Walang kinalaman sa akin si Gu Shensing. Kaya hintayin natin ang TK footage na kukunin ni Chengjing. At pagkatapos, harapin natin ang lahat para makita ko. May kinalaman ka ba talaga o wala? Sige, alam ko na. Nakuha na ni Chengjing ang TK footage. Malapit na nang dalhin iyon. Ang mga taong nagplano. Nasaktan ang anak ko at isisi sa akin, siguradong hindi makakatakas. Anong gagawin ko? Kung talagang ibibigay ni Chengjing. Tapos na kami ni Gu Shensing. Hindi ko inakala na mawawala sa kontrol namin ang sitwasyon. At ganito na ang nangyari. Anong gagawin ko ngayon? Lishan, bakit mo hindi kinalagan ng asawa ko? Nagplano ba talaga kayong dalawa? Napatay na ko at si Anan. Hindi ka tinitignan si Dr. Gu. Suli, huwag mo akong pagbintangan. Bago pa dumating si Chengjing dala ang TK footage. Kung ikaw mismo ang magsasabi ng totoo, baka pwedeng pag-aani ng pulisya ang parusa sa iyo. Suli, sinabi ko na, hindi ako ang naglason. Huwag mo akong subukang lokohin. Ayon sa batas, ang pagpatay ng may premeditasyon ay may parusang pagkabilango. Kahit man lang 20 taon. At sa lahat ng sangkot. Sa pagpapahamak sa anak ko, isinusumpa ko, ako si Suli. Kahit sino pa man ang nasa likod nito, hindi ko palalampasin. Tumigil ka nga. Ang sama mong babae. Hanggang ngayon, pinagbibintangan mo pa rin ako na ako ang kumuha. Ang ikinababawal na gamot para lasunin kayo ni Anan, tama ba? Bago mahanap ang tunay na salarin, may karapatan akong maghinala. Sa bawat isa sa lugar na ito. Sige, sabi mo pupunta ka para tingnan ang mga footage ng CE. Okay, hintayin ko dito. Tingnan natin kung ano ang matatagpuan mo. Sa huli, Suli. Nasa kamay ko na ngayon ang footage ng TV. Gusto niyo bang makita kung sino ang may balak saktan ang anak ko? At itinuro pa sa akin ang kasalanang ito. Sino nga ba talaga? Kapag nakita ng lahat ang footage ng CCTV, malalaman na ang katotohanan. Sa oras na yon, makukulong ako. Hindi pwede. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Hey, Ang bilis mong kunin sa akin ang ebidensya. Matapang mo pang sabihing wala kang kinalaman sa paglalason. Gu Shensing, noon man o ngayon. Ayaw kong paniwalaan na ikaw ang may balak saktan si Anan. At itinuro pa sa akin ang pagkamatay niya. Ngunit ang mga ginawa mo ay nagpamulat sa akin na ang sinasabing mabuting asawa at ama ay isang lobo sa balat ng tupa. Doksu, ipakita mo na sa amin kung sino talaga ang pumunta sa storage ng ospital para kumuha ng ipinagbawal na gamot. Doksu, sabihin mo na, sino ba talaga yon? Ang taong iyon, siya mismo. hey, Yan ka talaga. Sinuri ko ang footage ng CCTV. nitong buwan. 4 lang ang pumunta sa storage para kumuha ng gamot na ito. 3 sa kanila ay may kumpletong record ng paggamit. Si Doc Gulang ang walang record kung saan ginamit ang gamot. Pagkatapos niyang kunin, kaya may dahilan akong maghinala na ang kinuha niya ang ginamit para lasonan si Doksu. Ano? Ang ama mismo ng bata ang kumuha ng ipinagbabawal na gamot. Papatayin ang sarili niyang anak, hindi ko kayang paniwalaan. Zitokku, na laging ipinagmamalaki kung gaano niya kamahal ang anak niya, ay ganito pala sa likod ng mga tao. paninirang puri. Dinadungis mo ako. Nakunan ka ng kikhi habang kumukuha ng gamot. Kung paninirang buhay ba o hindi, kitang-kita sa footage. Hindi pwede. Tandang-tanda ko na noong panahong iyon. Ay may problema ang sistema ng CE sa storage ng ospital. Kaya ang video na hawak niya. Huwag kayong maniwala. Sa kanya. Hindi pek ang video na ito. Handa akong panagutan ang anumang legal na responsibilidad. Gu Shensing, hindi mo inasahan. Naayos na pala ang kilikis ng bodega noon pa dahil sa panahong iyon. Ikaw ay lubog lamang sa kasiyahan. Ng pagpaplano ng pagpatay, hindi mo naisip na ang batas. Hindi na kulang. Tumahimik ka. Magdadahilan ka na naman ba? Kahit na nakunan ng kikhi, na ikaw ang kumuha ng gamot, sino ang makakapagpatunay? Na ang lason sa koton na ginamit ni Linshan para punasan ang pawis ko. Ay iyong kinuha mong gamot, tama ba? Tama. Tama. Kung gayon, sabihin mo kung para saan mo ginamit ang ipinagbabawal na gamot na kinuha mo sa bodega. Ipapaimbestiga ko kung totoo ang sasabihin mo. Ako ay. Hindi ka makapagsalita dahil ang gamot na iyon ay ginamit mo. Para saktan ang iyong anak at asawa. Huwag mo akong pagbintangan. Paano ko magagawang saktan siya? Dahil si Anan ay may autism simula pagkabata. At dahil mayroon kang anak na may kapansanan. Pakiramdam mo ay laging ka pinagtatawanan, ikaw talaga. Ang tunay na ayaw kay Anan, hindi ko inakala. Na ikaw na laging napapakita ng pagmamahal sa asawa at anak sa tubi ko. Ang totoo ay isa kang masamang demonyo. Kaya ayaw niyang lumapit sa iyo, takot siya sa iyo.
At laging may sugat sa kanyang katawan. Lagi mong sinasabi na siya ang may gawa. Ngunit sa huli, napagtanto kong mali ako. Si Iargo pala ang nananakit sa kanyang anak. Si Iargo na kilala bilang mabuting ama sa publiko ay isa palang lobong nagbabalat kayo. Ito ang video na nakuha ng tilis na ikinabit ko sa bahay. Bala ko sanang makipaghiwalay sa iyo pagkatapos ng operasyon ni Anan. Ngunit nagplano ka palang patayin si Anan. At isisi sa akin. Suli, maliit na pala ang tingin ko sa'yo. Ngunit wala ka pa ring ebidensya na patunayang ako ang naglagay ng lason. Sa koton mo, ako si Go Shensing. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nahuli. Paano ito nangyari? Gushensing, malinaw ang ebidensya. Ano pa ang dahilan mo? Ayon sa plano mo. Pagkakuha mo ng lason sa bodega, ibibigay mo ito kay Linshan. Para lagyan niya ng gamot ang operasyon ko. At kapag nabigo ang operasyon ni Anan, isisi ninyo ang lahat sa akin at sa panahong iyon. Dahil sa kalungkutan at pagsisisi, hindi ko naimbestigahan. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Tumahimik ka. Ang huling bahagi ng plano mo ay ang pilitin akong magpakamatay. Pagkatapos ay ibenta ang lahat ng ari-arian sa bahay. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Tumahimik ka na. Pero ito ay isang bagay na may kinalaman sa buhay ng tao. Bakit tinutulungan ni Iarlin si Iargo? Siyempre, dahil silang dalawa, ay matagal nang nagtatalikod sa akin. Ha? Nang ipakuha ko kay Chingjing ang footage ng surveillance sa bodega. Nakakita pa ako ng ilang nakakatuwang bagay. Sa kalagitnaan ng araw, sa ospital pa ginawa ang ganitong bagay. Nakakahiya talaga bilang isang doktor. Akala ka si Iargo ay isang mabuting lalaki, pero isa pala siyang manloloko, at hayop na pumatay sa anak at nagpahamak sa asawa. Ngayon alam nyo na, silang dalawa ay magkasama. At kami ni Anan ang pinakamalaking hadlang sa kanila. Kaya nagtulungan sila nang ginagawa mo ang operasyon sa anak mo. Naglason sila at isinisi sa iyo. Para matanggal ang hadlang at makuha ang lahat ng ari-arian. Talagang isang magandang plano ang isang bato, dalawang ibon. Paano nagkaroon ng ganitong masasamang tao sa mundo? Ang ganitong uri ng tao ay dapat ipakulong habang buhay. Isang lalaking nagtaksil sa asawa at anak at isa pa, na nagsikap na makialam sa pagsasama ng iba, nakakadiri. Suntukin natin sila. Mahal, mali ako, kasalanan ko, gago ako. Nadala ko ng emosyon, nagkamali ako sa'yo, siya. Siya ang nakakit sa akin, siya ang nakakit sa akin. Wala akong lamang ito. Gusheng, ano ang sinasabi mo, Tag? Maniwala ka sa akin, talagang may pagmamahal ako sa'yo at kay Anan. Siya ang nagsulsol sa akin, kaya ko nagawa ito. Gusheng, Paano mo may lalagay ang lahat ng kasalanan sa akin? Ikaw ang nagsabi, ayaw mo sa batang may autism. Ikaw ang nagsabi, wala nang pagmamahal sa pagitan mo at ni Suli. Ikaw ang nagsabi, pagkatapos patayin silang mag-ina, tayo na lang magkasama habang buhay. Tama na, tumahimik ka, hayop ka. Ang dami kong ginawa para sa iyo, ngayon na nahayag ang katotohanan. Ganito ang gagawin mo sa akin? Mahal, huwag kang makinig sa babaeng baliw na ito, nagkukwento lang siya. Huwag kang maniwala sa kahit anong sinasabi niya. Talaga namang pare-pareho ang mga lalaki kung ganito na. Gushensing, huwag mong sisihin ako kung ilalabas ko ang lahat ng ginawa mo. Anong balak mo? Tama si Suli, 2 taon na ang nakalipas. Nagkarelasyon na kami ni Gushensing. Kahit ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, pumatay muna sa anak mo. Ang plano para pilitin kang magpakamatay, tayong dalawa ang gumawa. Nito. Huwag tumahimik ka. Matagal na siyang ayaw sa inyong mag-ina. Kung patatawarin mo siya ngayon, sa susunod, papatayin pa rin niya kayong mag-ina. Tumahimik ka. Gushensing, hindi ba palagi mong sinasabi sa akin kung paano ka tinatawanan ng iba? Ngunit para sa akin, ikaw ang pinakawalang hiya, walang hiya ka. Ikaw na maliit na cute, wala kang silbi kundi sumira. Maliit na cute, mamatay ka na. Bitawan mo ako. Tigilan Montag. Mga dalawa, ngayon ay malinaw na ang katotohanan, sana ay. Kumilos kayo ng patas. Linshan, Gusheng, kayo ay pinaghihinalaang may kagustuhang pumatay. Sumama kayo sa amin para imbestigahan. Mahal, tulungan mo ako, hindi ako pwedeng makulong. Kapag nakulong ako, wala na ako, ikaw. Tingnan mo na lang ang ating pagsasama bilang mag-asawa, patawarin mo ako ngayon. Hindi ko na ito ulitin, pasensya na sa'yo. Patawarin mo na ako, ha? Gushensing, ito ay. Sarili mong kasalanan, salamat sa pagbibigay ng magandang balita sa akin. Nanay, may magandang balita ba? May magandang balita, mamayang gabi. Ako mismo ang magluluto para sa aking mahal na anak. Nang masarap na hapunan, okay ba? Okay, may ipinagdiriwang ba tayo? Ipinagdiriwang natin ang ating mag-ina. Na muling nabuhay.